paano daw sir magagamit yung mga subscription sa mga social media, ads, TikTok ads, ganun, as deduction. Sige. Okay. So ang pinag-uusapan natin dito is advertising na may halong digital platform. Yeah. Kasi so hindi siya basta digital sir, mga non-resident. Non-resident pa. Grabe mga kombinasyon. Kaya unti-unti pong sasagutin ng ating expert yan. Buti na lang nandito si Ma'am Ritz. Si Ma'am Ritz po bahala. Hindi ako nakatoka pala. Oo nga pala. Wednesday pala ngayon. Pag Friday, Juris Friday. Pag Monday, wala si Saldi. Kapalit si Angel. Pag Wednesday, nandito kayo, required. Okay. So, ang question is how to deduct. Paano gagawin? Paano ang advertising expense from na meron kasaming digital platform. Okay, so we need to quote dun sa mga naglilista dyan, hindi ng utang, ng mga sinasabi namin dyan. Pakilista ang RR 81-2025. Yes. Finally! Bakit 2025 ba to? Nagkaroon na ng kalinawan. Luminaw nga pa na ang title ng 81-2025 is reiterating the criteria and guidelines on the deductibility of ordinary and necessary expenses under, paborito natin sinasabi, Section 34A 1A. Pag B, substantiation requirement. Pag C, huwag kayong pupunta sa C. Bawal ang C. Tingnan nyo, 34A1C. Bawal ang C. Lalagi na lang ginagawa ng karamihan. Yes. Bawal yan. Bawal yan. Okay. Babasahin natin ang section 34 na lagi nating pinag-uusapan. Actually, ang tawag dito ay deduction from gross income. Specifically, letter A, expenses. Number 1, it must be ordinary and necessary. No? In general, must be, merong 4 na criteria na dapat tingnan under section 34A1C. Ano to? Number 1, siyempre nakalagay na doon sa title, must be ordinary and necessary. At explain natin ng konti yan. Kailan ba ordinary and necessary? Number 2, must be paid or incurred within the taxable year. So Mike, pag sinabi mong paid kasi nabayaran, ano yung incurred sa Tagalog? Incurred. Nagastos. Hindi ba binayaran din yun na gastos? Nagamit! Di ba use dapat? Hindi incurred. Diyan po. Kaya sinasabi namin, accounting is a cruel world. It's a cruel world. Ang hirap i-explain, no? Pag sinabing incurred, kung hindi mo equate yung nagastosan na bayaran, no? If incurred, nangyari, 'di ba? Kahit hindi mo pa binabayaran, nagiging expense. Tama ba, Mike? Yes po. Ano ba sinasabi mong ibang accrual? Ano Tagalog ng accrual? Nabablanko si Michael. Malupit. Accrual, Malupit! Accrual, kahit hindi mo nabayaran. Oo. O hindi mo nabayaran at kailangan mo siyang bayaran later. Parang ganun, later pa ang bayaran, no? Wala pa kasi. But nagamit mo na siya, yun yung tinatawag na incurred, accrued. Incurred. So example po niyan, rent. 'Di ba? Kayo po ba'y nagbabayad ng rent ng on time? 'Di ba madalas delayed? So yung mga delayed na rent, naku, ramdam niyo yung accrual. Kung hindi kayo nagbabayad on time, madalas kayong mag-accrual. Ibig sabihin na incurred nyo na. So example, December, babayaran nyo ng January. Kailan ka nagkaroon ng expense, Mike? December or January? Kailan niya nagamit? O kailan niya nagamit? So kailan niya nagamit? Kung halimbawa renta ng December, binayaran niya ng January, kailan siya nagka-expense?
December. Kaya nagkakaroon na. Ayun, alam ko ng Tagalog. Ano Tagalog? Natamo! Naku, lalong umirap! Lalong umirap! Nakamtan! Natamo! Napagtagumpayan! Lalalim yan. Nalalim. Okay na yung na-incur. O sige na, walang equivalent. Actually, accounting. Anong Tagalog ng accounting? Pagtutuos. O, di ba? Lalalim na naman. Away yan. Magtuos tayo! Ibig sabihin pala, mag-accounting. Di ba? May Yes. mga pelikulang Pilipino, magtuos tayo mag-account. Ganun po yun. Incurred, no? Must be paid or incurred. Or, the operative word, anong tawag mo rito sa part of speech? Connector, conjunctor, conjunction, ang tawag mo rito, magaling sa English Ma'am Ritz. Or, okay? Pwedeng paid or incurred. Tapos, must be paid or incurred, which are directly attributable to the development, management, operation of business, and exercise of a profession, and must be supported by invoices, records, or other pertinent papers. So, ito sa subject natin yung test, yung FB advertising dito. Number 1, ordinary ba magkaroon ng FB advertising or TikTok advertising? Yes or no? Kung ang sagot natin ay yes, pumasa tayo sa first criteria, then we need to go to the second. Must be paid or incurred within the taxable year. Pinabayaran ba yung sa FB? Di ba nag-i-stars lang yon? Hindi ba? Ay, yung ads po yata yung sinasabi yung na ads. babayaran mo siya prepaid. Oo, prepaid. Naku, Bago yung campaign, pasok bayad naman mo na tayo siya. May bago na namang salita, prepaid. Pinahirapan ng Libre, mga kasama bayad. natin dito. Parang sa bayad. parang doon sa cellphone yan, di ba? Binayaran mo na hindi mo pa nagagamit, no? Ang kaibahan ng prepaid sa accrual, pag prepaid, nabayaran mo pero hindi mo pa expense. Halimbawa, cellphone, nagbayad ka, hindi pa ginagamit, so hindi mo pa siya expense. No, naku, baka malito yung audience natin, kasi pinasukan ng prepaid. Pero at least ang malaga, nagbabayad, no? Eventually, magiging expense. Kasi whether prepaid yan, may duration ba yan? Nag-expire? Opo, yun nga po yung sa bawat campaign. So, pipili ka doon kung ilang days mo gustong mag-run yung campaign, yung ads. Then, babayaran mo na siya ng buo dun sa umpisa. Tapos, kung ilang days mo gusto, magra-run siya ng kanya hanggang matapos. So, kung lumabas yung pera mo, tapos magagamit mo in 1 week, magiging expense mo rin eventually yung prepaid. Ayan. Number 3, papasa. Kasi halimbawa, sabi mo nga, prepaid, paid, or incurred. Kasi prepaid is a form of payment. Number 3, is it related to the development, management, operation of the business? Pag nag-FB advertising ka ba, related ba yun sa business mo? Well, kung meron kang FB page at gusto mong i-promote, di ba, the only way to do that is to advertise, Mahirap naman ata, i-flyers mo pa. Nagpagawa kang tarpaulin. Nagpagawa ka ng tarpaulin, Tapos, follow me in tarpaulin. Oo, so meron kang FB page. No, although libre yung FB page, yung right mo to access the subscribers ng mga, lalo na sa Pilipinas, the number 1 social media platform in the world, ng lahat, no? Lalo na sa FB, para matap mo yun, nagbabayad ka ng advertising para magkaroon ka ng exposure. Advertising is part of your business operation? Of course, paano ko makikilala? So, I think papasa siya sa criteria number 3. And number 4, yung most important, must be supported by invoices, records, or other pertinent papers. So, ang tanong, meron ka bang invoice? May record ka ba? Or may iba ka pang supporting documentations? So, kung meron, papasya sa 4, you can easily claim the expense. Okay? Easily claim the expense. But? But? Paano yung but? Ibig sabihin. Pero bago mo tayo sa but. Okay. Merong isang case sa Supreme Court, particularly the CIR versus General Foods,
na kung saan na napakalaki, no? Not ordinary yung expense na ginawa sa isang marketing promotional campaign. At umabot sila ng Supreme Court. Kung i-resolve ba kasi dinidisallow ng BIR kung expense ba 'yon. Sobrang laki, no, to promote the product. So nag-desisyon ng CTA at sinasabi na hindi siya kagad expense at the period. At mukhang dahil hindi accountant po mga taga-courts. Nagulo na ang accounting. Nagulo ang accounting. Tinawag itong capital expenditures. In violation of, ano yan? IAS. Matching principle lang na ba yun? Oo, pero international accounting standards pagdating sa advertising expense, it's never been capitalized. But according to the court, it must be capitalized because it benefits into the brand recognition. Mas medyo may logic Mas malawak. Naging ano na siya, intangible asset na siya. Oo, naging intangible asset. Pero tinatawag natin yan na expense agad. Pero dinisallow ng BIR at sinabi na hindi yan ordinary because of the large amount and the impact that benefits the other periods. So it must be amortized. Oh. So hindi naman siguro ganyan pa yung cost na ano. But just to caution, baka may mga malalaking expenses sa advertising. Iba po ang treatment pagdating sa income tax, iba sa pagdating sa ano. Kaya nga yung iba naguguluhan, gusto income tax na lang Huwag na lang mag-IAS. Total wala naman ata na pe-penalize sa IAS sa income tax sa malaki ang binabayaran. Kaya gusto nila tax accounting na lang. Meron ding yung SEC naman. Oo, hindi pa rin mahigpit yung SEC hindi pa din Pero sa BIR pag napatunayang ka, 'di ba, bayad ka. So may nagpo-proponent, isa ring practitioner. Isang guro ng taxation, gawin na lang tax accounting na lang daw ang basis, no, na parang nako